Prudencio Love Stories presents The Unexpected Loving Miss Underwear Seller. Written by Miss Frodite. Balak sanang sorpresahin ni Franco ang kasintahang si Emilia sa condo unit nito. Ngunit siya pa itong nasurpresa nang matagpuan ang kasintahang hubot-hubad sa tabi ng isang lalaki. "What the hell is this?" Hindi makapaniwalang sigaw ni Franco. Mabilis na nagising sa pagkakatulog si Emilia at ang kasiping nito. Love? Nauutal na bigkas ni Emilia. Pinanlilisikan ni Franco ng mata si Emilia. "Explain!" Malakas ang boses niyang sabi at umigting ang panga sa galit. Umawang ang bibig ni Emilia. Love, hindi ko sinasadya." Tumawa ng patuya si Franco. "Anong hindi sinasadya? Hindi mo sinasadyang maipasok ang lapis mo sa pantasa mo? Ha? Ganun ba?" Galit niyang singhal sa kasintahan. Mabilis na nangilid ang luha sa mata ni Emilia. Umigting ang panga ni Franco nang makita ang luha nito. "Wipe your tears dahil hindi ko na yung magagawa. I'm done with you." Pinal na sabi ni Franco at lumabas sa kondo ng kanyang kasintahan. No, love! Don't leave me, please!" Sigaw na pakiusap ni Emilia, ngunit hindi ito pinansin ni Franco. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagalis. Masakit makitang niloloko siya ng babaeng higit niyang minahal. Nang makaalis sa condominium na tinitirahan ng dating kasintahan, ay agad siyang dumiretso sa isang bar. Gusto niyang maglasing at makalimot sa lahat ng ginawang panluloko sa kanya ni Emilia. "1 shot of whiskey," saad niya sa bartender nang makarating sa bar counter. "Sure man," sagot naman ng bartender at mabilis na inasikaso ang kanyang alak. "May babaeng nakatitig sa'yo. Anong tingin mo sa kanya?" Nangunod ang noo ni Franco sa sinabi ng bartender. Mabilis niyang nilingon at minuso nito. Nalukot ang kanyang mukha nang makita ang sinasabi nitong babae. "Not even pretty," sabi niya at binalik ang tingin sa bartender na ngayon ay inabot sa kanya ang kanyang in-order na alak. Walang pagdadalawang isip niya itong tinungga. Wow! Hindi makapaniwalang saad ng bartender nang makitang inisang lagok niya lamang ang alak. "Isa pa," sabi niya. Mabilis na napailing ang bartender bago kumilos. Inom lang ng inom si Franco hanggang sa tamaan na siya ng alak. 11:00 na ng gabi nang mapagpasyahan niyang umuwi sa kanyang sariling kondo. Pasuray-suray na naglakad palabas ng bar si Franco dahil sa sobrang hilo na nararamdaman. Pinikit-pikit niya ang kanyang mata kaya hindi niya nakita ang kanyang kasalubong. Malakas niya itong nabangga sa balikat kaya ito natumba. "Aray ko po!" Malakas na daing ng isang boses babae. Mabilis na napangiwing inabot ni Franco ang kanyang kamay para sana tulungan itong maitayo. Ngunit dahil sa kanyang kalasingan ay hindi niya nakaya ang bigat nito kaya maging siya ay natumba sa ibabaw ng dalaga. Ngunit ang mas nakakagulat ay nahalikan niya ito. Nakita niya ang panlalaki ng mata ng babae dahil sa gulat sa nangyari. "Wow! First kiss ko yun!" Nagtitili nitong sigaw sa kanyang ilalim. Ngunit parang naging tuod si Franco. Hindi siya nakagalaw at gulat na gulat sa pangyayari. Teka, ano yun?" Nanlalaki ang mata nitong tanong kay Franco. "Bakit may tumayo yata?" Dagdag pa nito. Mabilis na natauhan si Franco at agad na napatayo sa ibabaw ng babae. Mahina niyang minura ang sarili nang maramdamang tinigasan siya ng munting halik na yun. "Fuck, Franco!" Kastigo niya sa sarili at mariing na pahilamos sa mukha. Nakita niya ang mabilis na pagtayo ng babae at ang pagyakap nito sa sariling katawan na animoy pinoprotektahan sa mapansamantalang tao. "Alam kong maganda ako, pero hindi naman pwedeng dito sa labas ng bar mo ako pagsamantalahan." Sinamaan ni Franco ng tingin ng babae. "Shut up!" Mabilis niyang pagpapatahimik dito at mabilis na iniwan. "Hoy! Saglit! Bilhin mo naman tong underwear ko!" Mabilis na napahinto sa paglalakad si Franco at nanlalaki ang mga matang napalingon sa babae. "What did you say?" Hindi makapaniwala niyang tanong. Parang nawala yata ang kalasingan niya sa narinig. Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang babae habang may malawak na ngiti sa labi. "Bilhin mo na yung underwear ko!" Malawak ang ngiti nitong pag-uulit.
Umawang ang bibig ni Franco at napapakurap na napatitig sa babae. Are you serious? Nauutal at hindi makapaniwalang tanong ni Franco. Mabilis na tumango ang babae. Oo naman, bili ka na ng underwear ko. Sabi nito at may hinugot sa bulsa. Tcharan! Malakas siyang napasinghap ng ibalandra nito sa kanyang muka, ang kulay pulang underwear. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa underwear at sa mukha ng babae. Namula ang tenga ni Franco dahil sa sobrang kahihiyan nang mapalingon sa kanila ang dalawang taong dumaan. Bilhin mo na! Mura lang yan! 50 pesos! Galing pa yan sa UK! Pag-aalok nito. UK? Kunot noong tanong ni Franco. Oo, in short, ukay-ukay. Nasapo ni Franco ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Parang bumalik yata ang kanyang kalasingan sa mga pinagsasasabi ng babae. Parang siya pa yata itong nahihiya sa ginagawa nito. Sige na, wala pa akong benta simula kanina eh. Nakangusong pamimilit ng babae sa kanya. Sinamaan niya man ito ng tingin. Bakit naman ako bibili ng underwear mo? What do you think am I? A girl? Naiinis niyang singhal. Ha? Wala naman akong sinabing babae ka eh. At saka, hindi naman ikaw magsusot nito. Bigay mo sa girlfriend mo. Mabilis na sumama ang timpla ng kanyang muka dahil sa sinabi nitong girlfriend. We just broke up earlier, kaya wala na akong mapagbibigyan yan. Bagot na sagot ni Franco at tumalikod na paalis. Mama mo? Or kapatid mo? Pinsan? Tiyahin? Hindi ito pinansin ni Franco at mabibilis ang ginawang paghakbang paalis sa baliw na babae. Pinagtitinginan na sila ng mga taong papasok sa bar, kaya pulang-pula na ang kanyang tainga dahil sa hiya. Parang nabawasan ang kanyang dignidad sa ginagawa nito. Isa siya sa mga kilala bilang binatang milyonaryo sa bansa, tapos ay inalikon lamang ng underwear ng isang baliw na babae. Mabilis na pinatunog ni Franco ang kanyang sasakyan at pumasok sa driver's seat bago pinasibat paalis palayo sa bar na iyon. Nahagip niya pa ang tingin ng babae na masama ang tingin sa papaalis niyang sasakyan na animoy mini-murder. Agad siyang nakahinga ng maluwag nang tuluyan niya itong malampasan. Baliw. Mahina niyang bulong. Sa kabilang banda naman ay naiinis na sinunda ni Maridet ng tingin ang papalayong sasakyan ng lalaking nakabangga sa kanya. Napapadyak-padyak pa siya dahil sa inis. Kainis naman, hindi man lang bumili kahit isang piraso. Malay niya, baka naubusan na ng underwear yung lola niya. Naghihimutok niyang bulong. Nakanguso siyang tumayo sa gilid ng bar nang makita ang tatlong babaeng papasok ng bar ay agad niya itong hinarang. Hello, Miss Ganda! May binibenta ako ditong underwear. Baka gusto niyong bumili. Malawak ang ngiti niyang alok. Agad na nalukot ang mukha ng tatlo. Ew! No thanks! Baka may sakit pa yung may-ari niyan. Tanggi ng isang babaeng sobrang kapal ng foundation sa muka. Ay nako, wala miss! Galing pa to sa UK. Saan niya? Agad niyang pinakita ang iba't ibang klaseng kulay ng underwear. Tingnan niyo oh! Ang ganda diba? Manipis! At saka, hindi na kailangang hubarin kapag nakikipagtsuktsakan kayo dyan sa loob ng bar. Dahil isang hila lang sa pagilid. Sure ball, napasok si Manoy. Taas babang kilay niyang sabi at inakto pa ang pagwaksi. You're crazy. Hindi makapaniwalang bulalas ng babae. Humalakhak si Maridet. Matagal na akong baliw sa kanya. Taas babang kilay niyang sabi habang may malokong ngisi sa labi. The hell? Let's go girls! Mabilis na alarma si Maridet. Saglit lang, biro lang naman eh. Hindi naman kayo mabiro. Kinakabahan niyang sabi at pilit na pinipigilan sa pagpasok ang tatlo sa loob ng bar. Inirapan siya ng tatlo bago nilampasan. Napasimangot siyang napabalik sa kanyang pwesto kanina. Nang wala siyang makuhang customer ay umuwi na lang siya sa kanyang inuupahang apartment. Oh, Maridet, ginabi ka yata. Wala bang bumili sa nilalako mong underwear? Natatawang tanong ng matandang kapitbahay ni Maridet na si Aling Tessa. Pabiro niyang inirapan ng matanda. Ayaw nila sa undies ko. Parang bata niyang maktol. Humalakhak ang matandang si Tess. Sino ba naman kasi ang bibili niyan? Galing yan sa ukay-ukay. Aling Tess naman eh. Galing nga to sa ukay-ukay pero maganda naman. At saka,
Mura lang kaya to? Nakanguso niyang saad. Umismid ang matanda. Maganda nga pero gamit naman na. Aba, malay natin kung may sakit nga ang may gumamit niyan. Di nahawa pa ang bibili. Napasimangot siya. Napag-isip-isip niyang tama nga ang sinabi ng matanda. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay pumasok na siya sa kanyang maliit na apartment. Hinubad niya ang kanyang suot na damit at tinapon sa isang lumang upuan. Nakabrasyer lang siya. Wala siyang pake dahil siya lang naman mag-isa. Tinungo niya ang kanyang kusina at naghanap ng lulutuin. Agad siyang napabuntong hininga nang makitang walang laman ang kanyang ref. Binuksan niya ang cabinet sa ibabaw ng lababo kung saan nakalagay ang kanyang mga groceries. Kumuha siya ng 2 maanghang na pansit canton. Maridit! Nahinto sa akto niyang pagbubukas ng pansit canton dahil sa isang tawag sa labas ng kanyang inuupahang apartment. Tinungo niya ang pinto, saka ito binuksan. O Aling Tess, bakit? Tanong niya sa matanda. Heto, may dala akong ulam. Alam kong hindi ka pa kumakain. Agad niyang tinanggap ang binigay nitong ulam at nagpasalamat. Hindi na lang siya nagluto ng pansit canton at ang bigay na ulam na lang nito ang kanyang inulam sa gabing yon. Kinabukasan, bumalik siya sa paglalako ng paninda niyang underwear. Sa merkado naman siya nagtungo. Naku Ale, maganda to. Bilhin niyo na. Alok niya sa dumaang matandang Ale. Sigurado ka, maganda tong suotin. Baka naman madali itong mapunit. May pagdududa sa boses nito. Ay nako, 50-50 po. Nangunot ang noo ng matanda. Bakit 50-50? Nagtataka nitong tanong. 50-50 po, kasi nakadepende po yan kung masyadong sabik si mister nyo. Nabahagikik ang matanda na animoy kinikilig. Ano ka ba, iha? Kinikilig na saad ng matanda at hinampas siya sa balikat. Patago siyang napangiwi dahil sa bigat ng kamay nito. O siya, bibilhin ko na. Mabilis na lumawak ang ngiti sa kanyang labi at agad na nilagay sa cellophane ang binili nitong 3 underwear. 150 po lahat kasi 3 to. Sabi niya at tinanggap ang bayad bago nagpasalamat. Malawak siyang napangiti ng makabenta. Parang swerte yata siya sa araw na to. Marami-rami ang bumili sa kanyang benta kaya malaki-laki rin ang kanyang kinita sa araw na yun. Nang sumapit ang hapon ay dumiretso agad siya sa market para bumili ng karne para lulutuin niya mamayang gabi. Napangiwi siya nang makita ang presyo ng karne. Wala po bang ibababa to? Baka naman po. Ang buburaot niya. Nalukot ang mukha ng matanda. Nako Ineng, kung wala kang pera, abay lumayas ka sa harapan ko. Sumimangot siya. Sus, akala niyo naman maganda ang mga karte niyo. Nilalangaw na nga yun eh. Sumama ang timpla ng mukha ng matandang tindera. Aba, walang modo kang bata ka. Galit nitong asik. Umirap siya at nag-flip hair. Pangit mo. Huling sabi niya tumali sa harap ng matandang tindera. Sa ibang nagtitinda siya nagtungo at bumili ng fresh na karne. Hindi kagaya ng kaninang namumutla na at nilalangaw. Pagkatapos niyang bumili ay umuwi na rin siya sa kanyang apartment. Nang maggagabi na ay niluto na niya ang kanyang biniling karne. Ginawa niya itong kaldereta. Sarap na sarap siya habang kumakain ng hapunan. Napapapikit pa siya sa sarap. Minsan lang siya makakain ng karne, kaya nilulubos-lubos niya na. Pagkatapos niyang kumain, ay hinugasan niya agad ang kanyang pinagkainang pinggan bago pumasok sa kanyang kwarto upang magbihis. Pagkatapos niyang magbihis ay hindi muna siya natulog. Gumawa pa siya ng plano kung paano niya ibibenta ang kanyang panindang underwear. Biyernes na bukas at tinatamad siyang maglako ng kanyang paninda. Kaya naisipan niyang magbenta na lang online. Magpapaload na lang siguro siya mamaya kina Aling Julieta. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay lumabas muna siya saglit at nagpaload sa maliit na tindahan ni Aling Julieta. Paload po ako, Aling Julieta. Go 50 po. Sabi niya nang makarating sa tindahan ng matanda. Oh, bakit? Nagsasawa ka na ba sa pagtitinda mo ng underwear? Kaya naisipan mo magpaload at humanap ng afam sa dating app? Tsismosang tanong ni Aling Julieta sa kanya. Mabilis na napairap si Maridit dahil sa katsismosahan ng matanda.
Oo, para naman yumaman ako at hindi na maglalako ng mga paninda kong underwear. Pagsakay niya dito, umismid ang matanda. Sana kung pumayag ka sa alok ng anak ko, di sana'y mapera ka na ngayon. Siya naman ngayon ang napaismid. Ay wag na, kahit maghirap ako ng habang buhay. Hindi ko ibebenta tong matambok kong laman na iniingatan at tinatago ko ng mahigit 23 na taon. Sagot niya bago umalis sa tindahan. Seryosong pumipirma ng mga papeles si Franco sa kanyang opisina. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kunot ang noong inabot niya ito. Nakita niya ang text message ng kanyang kaibigang si Miguel. May link akong sinend. Tingnan mo. That's important. Basa niya sa mensahe nito. Kuryosong binuksan niya ang kanyang laptop at doon nag-open ang kanyang account. Umawang ang kanyang bibig nang makitang link lang pala ng porn site ang sinend nito. Mahina siyang napamura. Mabilis niyang nilisan ang link. Akma niya sanang papatayin ng laptop nang hindi niya sinasadyang ma-scroll down at bumungad ang isang video. Babaliwarain niya sana ito nang mamukaan ang babaeng nasa video. Nagla-live selling ito. Ito mga ka-wonder, maganda to dahil manipis at makakahinga ng maluwag ang iyong perlas ng silanganan. Mura lang, 200. Nasapo ni Franco ang kanyang noo nang itinaas nito ang underwear at ininat pa ang garter. Habang nagsasalita ito, ay hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha ng babae. Magulo ang mukha nito dahil hindi maayos ang pagkakatali. Bilugan ang mukha, matangos ang ilong, itim na itim ang mga mata, at hugis puso ang labi. Napabalik siya sa ulirat nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hudyat na may tumatawag. Sumama ang timpla ng kanyang muka nang makita ang pangalan ng kaibigang si Miguel. What? Lukot ang mukha niyang tanong sa kaibigang si Miguel nang sagutin ang tawag. Humalakhak ang nasa kabilang linya. Let me explain. I send you that dahil alam kong hiwalay na kayo ni Emilia. Gusto ko lang naman makatulong sa sex life mo. Natatawang sabi ni Miguel. Back off. Naiinis niyang singhal at pinatayan ng tawag ang kaibigan. Naiinis siyang bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi siya makapag-focus dahil bigla-bigla na lamang niyang nakikita ang mukha ng dalaga sa kanyang pinipirmahang dokumento. Mariin niyang pinikit ang kanyang mata at pinagkiskis ang ngipin sa inis. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang mga mata. Ngunit nang mapatingin sa kanyang laptop, ay bigla niya naman itong ulit na alala. Inis niyang tinapon ang kanyang ballpen at napasintido na lang. Naiinis siyang sumandal sa likod ng kanyang upuan bago inabot ang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. Kunin mo ang address ng babaeng nagla-live selling ngayon at ibigay mo sa akin ang kanyang impormasyon. Walang paligoy-ligoy yung sabi nang sagutin nito ang kanyang tawag. Babaeng nagla-live selling, sir? May himig ng pagtataka sa boses nitong tanong. Yes, find her and send me her address. Sagot ni Franco. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan niya o picture, sir? Mabilis na napapikit si Franco nang maalalang hindi niya pala alam kung ano ang pangalan nito. Just fucking find her in Facebook. Basta, nagla-live selling siya ngayon. She's wearing oversized t-shirt and shorts. Magulo ang buhok dahil hindi maayos ang pagkakatali. Itim na itim ang mga mata. Matangos ang ilong. Bilugan ang muka. At hugis puso ang mga labi. Tuloy-tuloy niyang sabi. Hindi na malayang dinedescribe na pala niya ang babae. Narinig niya ang pagtikim ng nasa kabilang linya. Alright, copy sir. Sagot nito. Mabilis niyang pinatay ang tawag at tinapon ang cellphone sa kanyang office desk. Hindi na bumalik si Franco dahil hindi rin naman siya makapag-focus sa kanyang pagtatrabaho. Naiinip niyang inantay ang tawag ng kanyang private investigator. Why is not calling me? Naiinip niya ang tanong sa sarili nang hindi pa nakatanggap ng tawag. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa cellphone at hindi mapakali sa pagkakaupo. Tumikim siya at niluwagan ang kanyang necktie. Fuck! Mura niya sa sobrang inis. Mabilis siyang tumayo sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair at tumingin na lamang sa mga nagtataasang building mula sa kanyang glass wall. Nilibang niya na lamang ang sarili para hindi mainip ng sobra. Nang tumunog ang kanyang cellphone,
ay halos takbuhin niya na ito. Mabilis niyang sinagot ang tawag. "What's the news?" Agap niyang tanong. "Hindi ako sigurado kung siya ba ang sinasabi niyong babae na nagla-live selling kanina. Pero marami akong nakita. Pero base sa iyong pagde-describe sa babae, ay mukhang ito nga ang pinapahanap mo." Nangunot ang kanyang noo. "Describe? What do you mean describe?" Naguguluhan niyang tanong. Tumikim ang nasa kabilang linya. "Yes, sinabi niyo pa nga nakasuot ng oversized t-shirt at shorts at magulo ang buhok dahil hindi maayos ang Stop!" Pigil niya sa iba pa nitong sasabihin. Namumula ang kanyang tenga sa hiya. Hindi niya na malayang dinidescribe na pala niya ang babae kanina. "Just send me her info." Bagot niyang sabi. "Alright sir, I'll send it to you now." Sagot nito bago pinatay ang tawag. Hindi pa lumipas ang 1 minuto nang tumunog ulit ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang text message nito at binasa ang nakuhang impormasyon sa babaeng pinapahanap. Maridit Evis Lopez, 23 years old, single at ulilang lubos. She lived in small apartment in Makati. Mahinang basa niya sa impormasyon. Mariin niyang pinagkatitigan ang mukha ng babae. "Malalaman ko din kung anong klaseng masamang kulam ang ginawa mo sa akin." Ngit-ngit ang ngipin niyang sabi. Naniniwala siyang kinulam siya nito dahil hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Gabi na nang matapos si Franco sa trabaho. Kating-kati na siyang puntahan ng babaeng yun, ngunit importante ang kanyang mga pinipirmahang dokumento. Kaya nang matapos siya'y mabilis niyang pinasibad ang kanyang sasakyan patungo sa address ng apartment kung saan nakatira ang babaeng kumulam sa kanya. Mabilis na pinarada ni Franco ang kanyang sasakyan nang makarating sa labas ng apartment. Tahimik na ang paligid dahil na rin siguro'y tulog na ang mga tao. Bumaba siya sa sasakyan at nilakad ang labas ng pinto ng apartment. Huminga siya ng malalim bago inangat ang nakakuyom na palad at kumatok. Ngunit nang walang sumagot ay inulit niya ulit ang pagkatok. Sa pagkakataong yun ay mas malakas na ang ginawa niyang pagkatok habang salubong ang kilay. "Ano?" Pipikit-pikit ang matang tanong ng babae nang mabuksan nito ang pintuan. Umawang ang labi ni Franco at sunod-sunod na napalunok nang makitang nakabra at underwear lamang ang babae. Dumapo ang kanyang tingin sa malulusog nitong dibdib. Umalo ng kanyang lalamunan at nanubig ang kanyang bagang na animoy nasasabik na. Nagiinit ang kanyang tengang nagbaba ng tingin. Ngunit hindi sinasadyang napadapo ang kanyang tingin sa pagitan ng mga hita nito. Kulay itim ang kulay ng underwear nito at katulad ng binibenta ng babae. Mariing na ipikit ni Franco ang kanyang mata at umigting ang kanyang panga. "Anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ng babae kay Franco. Umangat ang kanyang tingin sa mukha ng babae. Napatitig siya sa mukha nito. Magulo ang buhok ngunit maganda pa rin. Kahit yata anong ayos at klase ng suot nito ay maganda pa rin ang dalaga. Pero mas maganda siguro kung wala itong suot. "Will you marry me?" Tulala at wala sa sariling bigkas ni Franco. Umawang ang bibig ni Maridette. "Ano?" Nanlaki ang mata at gulat nitong sigaw. Agad na natauhan si Franco. "Fuck!" Malutong niyang mura sa sarili. Umawang ang kanyang bibig at akto magsasalita na sana at magpaliwanag ng maunahan siya ng babae. "No!" Sagot nito at pinagkrus ang braso sa dibdib. Kumunot ang kanyang noo. "Ha?" Naguguluhan niyang tanong. "No! Ang sagot ko sa tanong mo. Sa Tagalog, hindi." Nakataas ang kilay nitong sabi at dinianan pa talaga ang huling sinabi. "Hindi ko alam na ganun pala ako kaganda para habul-habulin mo ko." Mahangin itong sabi at mayabang nang umisi. Pagak na natawa si Franco. "You're not even pretty." Saan niya at pinasadahan ang katawan ng tingin ng babae. Ngunit sa uli ay napapalunok na lamang siya. Sumimangot ang babae kaya siya napangisi. "Kung hindi ako maganda, bakit mo ako inayang magpakasal ha?" Nakapamewang nitong singhal at inirapan si Franco. Hindi makapagsalita si Franco. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Hindi naman kasi siya pumunta rito para ayain nitong magpakasal. Pumunta siya rito para kumprontahin ang babae. "O, tingin mo, hindi ka makasagot no?"
Saad nito at tinuro-turo pa siya. Hoy, alam ko ang mga karakas mo, no? Gusto mo lang ako pasukan? Napaubo siya dahil sa kabulgaran ng bibig ng babae. Tigang na tigang ka na siguro para puntahan mo ako dito ng 10 oras ng gabi. Sumama ang timpla ng kanyang muka. I'm not. Mariing tanggi ni Franco. Umirap ang babae. Hindi mo ako maluloko, no? Basta, hindi ako magpapakasal sa'yo. Humanap ka na lang ng ibang babaeng handang lumuhod sa harapan mo. Huling sabi nito bago malakas na sinara ang pinto. Malakas siyang napamura nang matamaan ang tungki ng kanyang ilong. Ina, sakit. Malutong niyang mura habang hinihimas ang tungki ng kanyang ilong na natamaan. Pulang-pula ang tungki ng ilong ni Franco nang makita niya ito sa salamin. Umigting ang kanyang panga dahil sa galit. Gaganti ako. Just wait. Igting ang panga niyang saan habang nakatitig sa salamin. Hinubad niya ang kanyang suot at tinuwo ang shower. Binuksan niya ang outlet faucet para makalabas ang natrap na hangin. Pagkatapos ay pinuno ang water heater tank bago tuluyang inon ang water heater. Hanggang sa ready na itong gamitin. Mabilis siyang sumulong sa ilalim ng mainit na shower. Hinagot niya pataas ang kanyang basang buhok at hinilod ang kanyang katawan. Pagkatapos niyang maligo ay lumabas siya ng banyo habang nakatapis ang tuwalya sa bewang. Habang papalabas ng banyo, ay busy naman siya sa pagpupunas ng kanyang basang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Sakto naman sa kanyang paglabas ay ang pagtunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang caller. What? Masungit at diretsong tanong ni Franco sa tumawag. Pabirong malalim na bumuntong hininga ang nasa kabilang linya. Sasanayin ko na lang siguro ang sarili ko na walang hi at hello mo. Hindi napigilang mapairap ni Franco. Stop the act at sabihin mo ang gustong sabihin. Masungit ang boses niyang sabi at nagtungo sa walk-in closet upang kumuha ng damit at magbihis. Humugot siya ng kulay itim na damit at khaki shorts. Inilipat niya ang cellphone sa pagitan ng kanyang tenga at ang kanyang balikat bago nagbihis. Well, gusto ko lang sabihin na nakita ako kanina si Emilia sa isang hotel. May kasamang ibang lalaki. Napahinto siya at umigting ang panga. Salubong ang kanyang makakapal na kilay na sumagot. So, I don't care about her. We're done. Malamig at matigas ang boses niyang turan bago naiinis na pinatay ang tawag. Pumunta siya sa caller section at may tinawagan. Yes? Agap na tanong ng isang nasa kabilang linya. You said, if I need anything, I'll just call you. Well, I'm calling you now to have something done by your men. I'll pay whatever the cost. Seryosong sagot niya. Alright, just send me the payment in my bank account. Sagot naman ito. Tumangutango siya. Have your men do it as soon as possible. I'll send you the information about who I want you to kidnap by your men. Walang kahit na anong emosyon sa kanyang mukhang sinabi yun. Makakaasa ka. Papagawa ko kaagad. Asahan mong darating siya sa susunod na araw. Sagot ng nasa kabilang linya. Malawak na napangisi si Franco. Good. Huling saad niya bago pinatay ang tawag. Mabilis niyang sinend sa bank account ng kausap ang perang ibabayad. Tumaas ang sulok ng kanyang labi. Let's see what she can do once I have her. Whether she like it or not, pipilitin ko siyang sagutin ang proposal ko. She has the guts to say no to my proposal? Wala pang kahit na isang tumanggi sa akin. I'm one of the bachelors in Asia. Yet, she just turned me down? Hindi makapaniwala niyang kausap sa sarili. He's a multi-millionaire pero tinanggihan lang ng isang babaeng nakatira sa isang maliit at maduming apartment. Wala pa ni isang babaeng tumanggi sa kanya. Ito pa lang. Natamaan ang kanyang ego sa ginawa nitong pagtanggi kaya hindi siya papayag na tanggihan ulit ito at baliwalain siya. Whether she like it or not, magpapakasal ito sa kanya. Malawak ang ngiti ni Maridet nang makabili ng kanyang paboritong tapsilog. Inamoy-amoy niya ito nang makaupo sa isang upuan sa tapsihan. Ang bango! Nakangiti niyang sabi at sinimulan ng kumain. Napapikit siya ng kumalat ang lasa sa kanyang bibig. Mahina siyang napaungol sa sarap. Isa sa kanyang paborito ay ang tapsilog ni Mang Kiko.
Hindi niya alam kung anong nilagay nito sa panindang tapsilog. Ngunit iba ang lasa nito sa lasa ng ibang nagtitinda ng tapsilog. Malambot ang karne, kaya hindi ito mahirap nguyain. Sarap na sarap tayo ah. Napamulat si Maridet nang marinig ang pamilyar na boses. Sumimangot siya nang makita ang mukha ni Benji, ang anak ng may-ari ng tapsihan ni Mang Kiko. Nandito ka na naman ba para buwisitin ako? Naiinis niyang tanong. Malawak ng ngumiti ang binata. Kung yun lamang ang paraan para pansinin mo ko, bakit hindi? Ngiting aso nito sa kanya. Agad na naninig ang kanyang balahibo sa pandidiri. Matagal nang may gusto sa kanya si Benji. Sinubukan pa siya nitong ligawan, ngunit dahil wala siyang gusto rito, ay agad niya itong binasted. Ngunit mas matigas pa yata sa bato ang bungo nito dahil hindi man lang marunong makinig at tumigil. Pwede bang tumigil ka na? Ngit-ngit ang ngipin niyang sabi. Isa sa dahilan niya kung bakit siya hindi madalas pumupunta sa tapsihan ay dahil kay Benji. Palagi siyang kinukulit nito kapag pumupunta siya sa kanilang tapsihan. Sagutin mo muna ako at titigilan kita. Nagtagis ang kanyang bagang sa inis. Inis niyang napahilamos sa muka at parang nawala na siya ng ganang kumain. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na ayaw ko sa'yo? Hindi ka ba marunong umintindi? Nagtitimpi sa galit niyang tanong. Nalukot ang mukha ni Benji. Bakit ba ayaw mo sa akin? Gwapo naman ako. May kaya kami sa buhay. Kapag naging girlfriend na kita, hindi ka na magbebenta ng ukay-ukay na underwear na yan. Mayabang ang boses nitong sabi. Sumama ang timpla ng kanyang mukha at pagak na natawa. Papaalala ko lang sa'yo, Benji ah. Anak ka lang ng may-ari nitong tapsihan. Hindi mo to pagmamay-ari. At isa pa, hindi ka gwapo. Mukha kang ang buhaya na gumapag sa lupa eh. Panglalait niya. Umawang ang bibig nito at nanlaki ang mata. Mabilis siyang tumayo, bitbit ang kanyang tapsilog at umalis na sa tapsihan. Habang naglalakad ay kumakain rin siya ng tapsilog. Dala-dala niya rin ang lagayan nito. Hindi niya nasa uli kaya sa kanya na to. Papalubog na ang araw dahil 3:00 na ng hapon. Busy siya sa kanyang kinakain kaya hindi niya namamalayang kanina pa pala siya sinusundan ng 2 lalaki na nasa kanyang likuran. Nagulat na lamang siya nang biglang may nagtakip ng panyo sa kanyang bibig. Dahil sa pagkakagulat ay nalanghap niya ang amoy ng panyo, dahilan kung bakit siya nahilo. Nanghina ang kanyang katawan at nabitawan niya ang nilalagyan ng tapsilog. Unti-unting bumigat ang kanyang talukap hanggang siya'y nawala ng malay. Naramdaman niyang inangat siya at pinasok sa loob ng sasakyan. Napabalikwas ng bangon si Maridet nang tuluyang magkaroon ng malay at maalala ang nangyaring pangingidnap sa kanya. Kinakabahang nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwartong kanyang kinalalagyan. Nasaan ako? Naiiyak sa kaba niyang tanong sa sarili. Bumukas ang pinto kaya mabilis siyang napalingon. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng kulay itim lahat. Mabilis siyang lumuhod sa kama at pinagdaop ang palad. Nagmamakaawa. Parang awa niyo na po. Wala po akong perang may bibigay sa inyo. Tanging pagbebenta lamang po ng underwear ang pinagkakabuhayan ko. Naiiyak niyang pagmamakaawa na ikinaawang ng bibig na may katandaang lalaki. Hindi rin po maayos sa mga organs ko dahil may sakit ako sa puso at atay. Hindi niyo po mapapakinabangan ang laman loob ko. Pagpapatuloy niya. Napakamot bato ka matanda. Nako Ining, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Napag-utusan lamang. Nako, wag po. Parang awa niyo na. Wag niyo po akong gahasain. May sakit po akong HIV. Umiiyak niyang putol niya sa iba pang sasabihin ng matanda. Nanlaki ang mata nito at laglag ang pangang tumitig sa kanya. Hindi makapaniwala. May mga anak po ba kayo? Umiiyak niyang tanong sa matanda. Nagtatakang tumango ang matanda sa tanong niya. Oo. Naguguluhan itong sagot. Ilan? Namaos ang boses niyang tanong dahil sa pag-iyak. 2. Babae? Kahit naguguluhan ay tumango pa rin ang matanda. Humagulhol siya ng iyak at naikinasinghap nito sa gulat. Bakit? Nahihirapan ang boses niyang bigkas. Bakit ito ginagawa? Hindi ba kayo natatakot sa sasabihin ng anak mo?
Napakamot ba ito kamatanda? Abay, Ining, hindi naman. Walang ginagawang masama. Malakas ang boses niyang singhal na bahagya nitong ikinatalon sa gulat. Itong ginagawa niyong pangingidnap sa akin. Hindi ba ito masama? Ha? Abay, Ining, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mo akong paratangan. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Driver lamang ako ng mansion na to. Nahinto ang kanyang pag-iyak. Ha? Driver? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango ang matanda. Oo, kaya wala akong alam sa mga pinagsasabi mong kidnap na yan. Inutusan lang ako ng amo kong kunin ka rito at dalhin sa opisina niya. Sino po ba ang amo niyo? Nauutal ang boses niyang tanong. Napahiya tuloy siya ng di oras. Bakit naman kasi ganoon at pa-emote-emote agad siya? Malalaman mo rin yan mamaya. Kaya halika't tumayo ka na dyan para masamahan kita patungo sa opisina nito dito sa mansyon. Mabilis niyang pinahira ng kanyang luha sa kanyang pisngi. Mabilis siyang tumayo at umalis sa ibabaw ng malambot na kama. Kung hindi lang siya kinidnap, nun lang aalis siya sa kama. Sumunod siya sa matanda palabas ng kwartong kanyang kinaroroonan. Dinala siya nito sa isang kwarto. Dito ang opisina ng amo ko. Sabi niya'y kumatok ka lang raw. Sabi nito nang sila'y mapahinto sa labas ng pinto ng sinasabi nitong opisina ng amo niya. Maiwan na kita. Paalam nito. Mabilis siyang naalarma. Agad siyang kumapit sa damit nito. Huwag niyo po akong iwan. Baka anong gawin ng amo niyo sa akin? Pagmamakaawa niya habang mahigpit na kumapit sa laylayan ng damit nito. Agad nitong tinanggal ang kanyang pagkakakapit. Huwag kang mag-alala, Ineng. Hindi yun nananakit. Siya sige, aalis na ako. Huling saan nito bago umalis. Mariing kinagat ni Maridet ang kanyang kuko habang hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Maraming pumasok sa kanyang utak na baka saktan siya ng lalaki o baka chap-chapin ang katawan niya. Tapos ay ipapasok sa malaking maleta at itatapon ang katawan niya sa ilog. Sino ba kasi ang gagong kumindap sa kanya? Hindi ba nito alam na mahirap lamang siya? Wala siyang perang pantubo sa sarili. Huminga siya ng malalim at naglakas loob na buksan ang pinto ng opisina. Pikit mata niyang pinihit ang pabukas ang pinto. Mabuti naman at naisipan mong pumasok. Mabilis siyang napamulat nang makilala ang boses. Nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Ikaw? Ngumisi ito ng nakakaloko. The one and only. Mayabang nitong sabi at naka-cross arm ang brasong sumandal sa likod ng upuan. Nagtagis ang kanyang bagang sa galit. Gago ka ba? Bakit mo to ginagawa sa akin, ha? Galit niyang singhal at malaki ang ginawang paghakbang patungo dito. Nang makalapit ay mabilis niya itong sinapak sa dibdib. Ngunit sa pangalawang beses ay nahawakan nito ang kanyang palapulsuhan. Hinila siya nito papalapit, kaya konting distansya na lamang ang meron sa kanila. You're here, para pagbayaran mo ang ginawang pagtanggi sa akin. Seryoso ang boses nitong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Malakas na napahalakhak si Maridet. Hindi ka pa rin ba makamove on sa ginawa kong pagtanggi sa'yo? Tanong niya. Hindi ito kumibo at patuloy lang sa titigan. Umiling siya. Ay, ang hirap talaga maging maganda. Ang daming asing naghahabol kahit wala naman akong hawak na buto. Wala nga. Biglang sabat nito. Pero meron kang ganito. Mabilis na nanlaki ang kanyang mata nang biglang pisilin nito ang kanyang dibdib. Bastos! Nagtititiling sigaw niya at mabilis na pinadapo ang kanyang palad sa makinis nitong pisngi. Bahagyang tumagilid ang mukha nito at umawang ang labi. Bastos kang hayop ka! Sigaw niya pa. Umayos ito ng upo nang makabalik sa sariling ulirat. Igting ang panga at matalim siyang tiningnan. Why the hell did you do that? Galit nitong tanong. Namumula ang pisngi nito at kitang-kita ang kanyang dumapong palad. Nakonsensya siya bigla. Ngunit nang maalala ang ginawa nito ay bumalik lang ang inis niya. Hindi ba obvious? Dahil bastos ka. Wala pang kahit na sinong nakakahawak sa bundok ko. Tapos ikaw, hinawakan mo lang ng basta-basta. Mabilis itong umisi. Masanay ka na dahil hindi lang yan ang gagawin ko kapag naging asawa na kita. Nangunot ang kanyang noo. Asawa?
Anong pinagsasabi mong asawa, ha? Hindi ito nagsalita at may hinugot sa drawer. Agad nitong inabot sa kanya ang brown envelope. Here, tingnan mo. Kahit naguguluhan, ay inabot niya pa rin ito. Binuksan niya ang envelope at tiningnan ng laman. Mas lalong nangunot ang kanyang noo nang makitang papel lang naman yun. Nilabas niya ito sa envelope at binasa. Nanlaki ang kanyang mga mata at umawang ang kanyang bibig. Marriage contract? No way! Hindi makapaniwalang bigkas. Yes way. Tugon nito sa may pag-uuyam na tono. Baliw ka na siguro. Hindi makapaniwala niyang saad. Hindi ko pipirmahan to, no? Tanggi niya at tinapon nito sa mesa. You sure? May panghahamon sa boses nitong tanong. Pairap siyang tumango. Nagkibit-balikat ito. Alright, madali lang naman ako kausap. Kaya hanggang ngayon, simulan mo nang mag-impake dahil aalis ka na sa apartment na tinitirahan mo. Mabilis siyang napatingin dito. At bakit ko naman gagawin yon, ha? Mataray ang boses niyang tanong. Simple lang, dahil ako ang bagong may-ari nun. Binili ko na yon. Mahina siyang napamura. Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Hindi niya mapigilan magtaas ng boses. Well, kung hindi ka lang sana tumanggi sa pag-alok ko sa'yo ng kasal, hindi sana ito mangyayari. Sagot ni Franco. Problemadong napahilamo sa kanyang muka si Maridet, habang nasisiyahan namang pinapanood ito ni Franco. Anong magiging kapalit kapag pinirmahan ko tong marriage contract na to? Kumakalma niyang tanong. Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Franco. Ang magiging kapalit ay hindi ka mapapalaya sa tinitirahan mong apartment. At bibilhin ko lahat ng paninda mong... Tumikim ito bago nagpatuloy. Underwear. Nagiinit ang tenga nito sa huling sinabi. Yun lang? Hindi makapaniwala niyang tanong. Of course not. I will also give you my black card at ikaw nang bahala bumili sa kahit anong gusto mo. Umawang kanyang labi. Kahit anong gusto ko? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango si Franco. Yes, you can buy anything you want. Paano kung gusto kong bumili ng kotse? Pangahamon niya. He shrugged his shoulder. Do what you please, kung pipirmahan mo ang kontratang to. Pinag-isipan niya muna ang lahat bago nanghingi ng ballpen at pinirmahan ang marriage contract. Welcome to my life, Mrs. Galvez. Malawak ang ngiting saad nito pagkatapos niyang pirmahan ang marriage contract. Now, let's seal it with a kiss. Saad nito at tumayo para pantayan siya. Mahina siyang napasinghap. Kailangan pa nun? Tumango ito. Of course. Kinakabahan siyang napahawak sa laylayan ng kanyang damit. Namamawis ang kanyang palad at hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. Lumikot ang kanyang mata. Iniwasang mapatingin dito. Bahagya siyang napaatras nang tumungo ito para magpantay ang kanilang muka. Tumama ang mainit nitong hininga sa kanyang muka, dahilan kung bakit bahagya siyang napaigtad. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Konting pagkakamali na lang ay maghahalikan na sila. Hindi ko akalain na mas maganda ka pala sa malapitan. Namamaos ang boses nitong sabi. Bumuka ang kanyang bibig at akmang magsasalita na sana nang bigla nitong sakupin ang kanyang labi. Malakas siyang napasinghap sa bibig nito dahil sa gulat. Mapupusok ang ginawa nitong paghalik na animoy nananabik sa kanyang mga labi. Hinapit siya nito sa bewang at mas lalong nilapit ang katawan nila sa isa't isa. Unti-unting sumara ang kanyang mata at dinama ang mga halik nito sa kanya. Kinalugad nito ang kanyang bibig at nakipag-espadahan ang kanilang mga labi. Unti-unti itong bumitaw sa kanilang halikan. Kaya dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Bumungad sa kanya ang namumungay nitong mata. Misis ko. Namamaos ang boses nitong sabi. Uminit ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. Mabilis niya itong naitulak, kaya napalayo ito sa kanya. Tumakbo siya palabas dahil sa kahihiyan. Todo tanggi pa siya kanina sa pagpirma ng marriage contract, tapos ay makikipaglaplapan lang pala sa huli. Pulang-pula ang mukha ni Maridet dahil sa sobrang hiya na kanyang dinanas. Hindi niya sukat akalaing nagawa niyang mag-enjoy sa mga halik nito. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa malambot na unan at doon nang gigigil na sumigaw.
Paano niya na ito haharapin ngayon? Parang hindi niya yata kayang makita ang mukha nito at ang tagumpay nitong ngiti sa labi. Baka akalain nitong may gusto siya dito at pa-hard to get lang siya. Naiiyak siyang tumihaya ng higa. Paano na to? Problemado niyang tanong sa sarili. Tulala siyang nakatitig sa kisame na animoy naroon ang sagot sa kanyang problema. What happened to you? Mabilis siyang napablikwas ng bangon nang makilala ang boses na nagtanong. Mabilis niyang tiniklob ang nakabuka kanyang binti bago ito binalingan ng tingin. Prende itong nakasandal sa gilid ng pinto habang nakakross ang braso sa ibabaw ng dibdib. Binasa nito ang ibabang labi at dahan-dahang kinagat habang mariing nakatitig sa kanya. Naiilang at napapalunok siyang nag-iwas ng tingin. Malakas siyang tumikim. Anong ginagawa mo dito? Nauutal ang boses niyang tanong nang hindi ito tinitingnan. Am I not allowed to come here? This is my house. May himig ng pagkatuwa sa boses nitong sabi. And last thing, kapag nakikipag-usap ka sa akin, tingnan mo ako sa mata. Dagdag pa nito dahilan kung bakit nakasimangot siyang lumingon dito. Malawak itong misi. Good. Now, let's go downstairs and eat. Wika nito at naunang umalis. Nakasimangot siyang bumaba ng kama at sumunod rito pababa. Maliit lamang ang ginawa nitong paghakbang kaya mabilis niya itong nahabol. Ngunit hindi niya ito pinantayan sa paglalakad. Hindi pa natatanggal sa kanyang utak ang kahihiyang nangyari kanina, kaya hindi siya gagawa ng ikadadagdag ng pagkapahiya niya. Nasa matinong pag-iisip pa naman siya kahit papaano. Nakakunot ang noo siya nitong nilingon. Bakit hindi mo ako sinasabayan sa paglalakad? Kunot ang noo nitong tanong sa kanya. Mahina siyang tumikim. Kailangan ba? Sumalubong ang kilay nito. Of course, you're my wife. Hindi ka dapat nasa likod. Dapat dito ka sa tabi ko. Masungit ang boses nitong sabi at hinapit siya sa bewang. Umawang ang kanyang labi at lumakas ang pintig ng kanyang puso. Wala siya sa sariling nagpatangay dito. Sabay na silang dalawa sa paglalakad pababa habang nasa kanyang bewang pa rin ang palad nito. Nang makarating sila sa dining room, ay agad siya nitong pinaghila ng upuan. Para ding naingkanto dahil bumait ang pakikitungo nito sa kanya. Mabilis na dumalo ang mga katulong at nilagyan ang kanilang pinggan ng kanin at ulam. You want this? Napalingon siya rito nang magtanong ito. Nabaling ang kanyang paningin sa tinuro nito. Nag-iinit ang kanyang pisngi siyang tumango. Mabilis niyang kinuha ang isang mangkok ng ulam na kaldereta at nilagyan ang kanyang pinggan. Tahimik silang dalawa na kumain. Halos hindi siya malunok ang kanin dahil minuto siya nitong nililingon at tinatanong kung ano pa ang gusto niya. Para siyang reyna na pinagsisilbihan ng hari. Nang matapos silang kumain ay mabilis siyang bumalik sa kwartong kanyang kinaroroonan at ito naman ay sa opisina nito dito sa loob ng malaking mansyon. May importante pa daw kasi itong gagawin. Mabilis ang pintig ng kanyang pusong umupo sa paanan ng kama. Akala niya ay sasaktan siya nito habang kasal sila sa papel. Ngunit hindi siya makapaniwalang naging mabait ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang nakain nito. Kung nakakain ba ito ng tae ng tao o tae ng kalabaw. Agad siyang napalingon sa pinto nang bumukas ito. Bumungad sa kanyang paningin ng lalaki. Pumasok ito habang may bitbit na kung ano. Here, pinabili ko to para sa'yo. Para may pamalit ka ngayong gabi. Saan ito? Sabay abot sa dala. Mabilis niya naman itong kinuha. Tumaas ang kanyang kilay nang hindi pa ito umalis. Dumukwang si Franco at hinalikan siya sa noo na mas nakapagpagulat sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging galaw nito. Napakurap-kurap siya sa gulat. Umayos ito ng tayo pagkatapos siyang patakan ng halik sa noo. I know that you don't know me yet. I'm Franco Galvez, your husband. Nice to meet you, Mrs. Maridet Galvez. Malalim ang boses nitong sabi. Parang tumambling ang bulati sa kanyang tiyan dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapagsalita dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang sasabihin. Lalabas na ako You can sleep pagkatapos mong maligo. Good night, Mrs. Galvez. Huling sabi nito bago lumabas ng kwarto. Wala siya sa sariling pumasok ng banyo at naligo. Sinuot niya ang binigay nito.
isang ternong pantulog na may bulaklak na design. Pinatuyo niya muna ang kanyang basang buhok bago humiga sa malambot na kama at natulog. Nakatutok ang mata ni Franco sa kanyang laptop at busy sa pag-check ng mga importanteng files na sinend sa kanya ng sekretarya. 11:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin siyang tigil sa pagtatrabaho. Malalim siyang napabuntong hininga. Tinanggal niya ang suot na salamin at bahagyang hinilot ang kumikirot na sintido. Nakapikit ang mata niyang hinilot ang kanyang liig na sumasakit na. Nang matapos sa kanyang trabaho ay agad niyang pinatay ang kanyang laptop at lumabas ng opisina. Nadaanan niya ang kwarto ng kanyang asawa. Pinihit niya pabukas ang pinto at pumasok. Nakita niyang mahimbing itong natutulog. Umpo siya sa kama at pinagkatitigan ang mukha nito. Nakabukaka ito habang nakahiga at magulo ang buhok. Bahagya ring nakaawang ang bibig. Mahina siyang napatawa nang marinig ang mahihina nitong hilik. Patagilid siyang humiga sa tabi nito habang nakatukod ang kanyang siko. Pinagkatitigan niya ulit ito hanggang sa hindi niya namalayang siya'y nakatulog na rin pala. Nagising si Franco kinabukasan dahil sa malakas na sampal na tumama sa kanyang pisngi. Mabilis ang ginawa niyang pagbangon dahil sa gulat. Tulala siyang napahawak sa kanyang nananakit na pisngi. "Anong ginawa mo sa akin, ha?" Kumunot ang noo niya nang napalingon kay Maridet na malakas ang boses. Dinuro-duro pa habang nasa gilid ng kama at nakatayo. Magulo ang buhok nito at may kaunting laway pang natuyo sa gilid ng labi. "What?" Nagugulumihanan niyang tanong. "Huwag mo akong mawat-wat dyan dahil hindi ka member ng SB19. Nanlilisik ang mata nitong singhal. Namula ang mata nito hanggang sa tumulo ang butil ng luha. "Binaboy mo ako!" Nanlaki ang mata ni Franco dahil sa paratang nito. "Binaboy mo ang pagkatao ko!" Namilog ang kanyang bibig. Hoy! Huwag ka nga mambintang babae ka!" Galit niyang sabi. Umiiyak itong humalakhak, parang nasapian ng dyablo. Kung hindi mo ako binaboy, ano to?" Sabay angat nito sa isang underwear. "Underwear ko to! Kung hindi mo ako binaboy, bakit wala na akong underwear na suot?" Natuod siya sa kanyang kinauupuan. Para siyang napepe at hindi makapagsalita. "Binaboy mo ang aking pagkababae!" Umiiyak nitong sabi at niyakap ang underwear. I didn't do such things." Mariining tanggi. Hindi naman talaga niya ginawa yun. Kahit naman may kaunting pagnanasa siya sa babae, ay hindi niya magagawa ang bagay na yun. "Hinawakan mo pa ang Mount Mayon ko!" Patuloy nitong paratang sa kanya. "Mount Mayon? What?" Lukot ang mukha niyang tanong. "Mayon! Bundok ko! Kung hindi mo pa rin gets, isearch mo sa Brainly. Wala ka talagang kwentang kausap." Saad nito sabay ikot ng mata. Pinahiran nito ang luha sa pisngi at tinungo ang banyo na parang walang nangyari. Salubong ang kanyang kilay na tumayo at sumunod dito. Diretso siyang pumasok sa banyo nang hindi kumakatok. Nalubusan niyang pinagsisihan dahil naabutan niya na lamang si Maridet na sinusuot ang underwear nito. Awang ang kanyang bibig na sinusundan ng tingin ng pag-angat at paghahaba ng makikinis nitong binti. Sunod-sunod siyang napalunok nang bahagyang umangat ang laylayan ng suot na damit nito. Tanging ang mahabang pang-itaas na pantulog na lamang ang suot nito. Hindi niya alam kung bakit nawala ang suot nitong pang-ibaba. Nag-init ang kanyang katawan at ramdam niyang tumayo ang mahaba niyang sandata. Tinaasan niya ng kilay si Maridet nang mahuli siyang nakatitig sa hita nito. Nag-iinit ang kanyang taingang umiwas ng tingin. "Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha?" Mataray nitong tanong sa kanya. Lumunok siya at nagsalita. Hindi ko ginawa yun. Hindi ko inubad ang underwear mo." Nauutal niyang paliwanag habang nag-iinit ang tenga. Malakas na humalakhak si Maridet. "Alam ko, ginawa ko lang naman yun kasi gusto ko." Tawang-tawa nitong sabi. Nawala ng buhay ang mukha ni Franco habang igting ang pangang tumitig kay Maridet na halos mamatay-matay na sa kakatawa. "Tapos ka na?" Malamig ang boses niyang tanong nang medyo humupa na ang tawa nito. "Kung tapos ka na, pwede ka nang humimlay." Galit niyang asik na ikinasama ng mukha nito. "Huy, grabe ka naman sa salitang humimlay. Ang pangit pakinggan nun, ah." Kontra nito habang turo-turo siya.
Nagbibiro lang naman ako eh. Tapos ikaw, ang sakit mo magsalita. Naktol nito. Seriously? Biro lang sa'yo yun? Sobrang sakit ng pisngi ko dahil sa lakas ng sampal mo. Pinagbintangan mo pa akong binaboy ka. Salubong ang kilay ni Franco na sabi. Pinasadahan niya ng tingin si Maridet mula ulo hanggang paa. Kung mambababoy lang rin naman ako, pipili na ako ng bababuyin ko. Hindi yung may tuyong laway pa sa gilid ng labi. Nanlaki ang mata ni Maridet at dali-daling tumingin sa salamin. Umawang ang bibig nito nang makita ang tuyong laway sa gilid ng labi. Mabilis itong naghilamos at tinanggal ang tuyong laway. Napangising aso si Franco nang makita ang reaksyon nito. Sumandal siya sa gilid ng pinto at pinagkrus ang mga braso habang nasisiyahang pinanood si Maridet na halos hindi na magkamayaw sa pagmamadaling tanggalin ang tuyong laway. Napahalakhak siya nang makita ang pagsalubong ng kilay nito. Nang hindi agad natanggal ang tuyong laway dito, nakasimangot siya nitong nilingon. Anong tinatawa-tawa mo dyan ha? Nakasimangot itong singhal na mas lalo niyang ikinatawa. Mayabang siyang nagkibit balikat. Well, nasa sa akin ang huling halakhak. Tiningnan siya nito ng matalim ang tingin. Ah, ganon. Agad nanlaki ang mata ni Franco nang sabuyan siya nito ng tubig mula sa maliit na basin. Hindi agad siya nakakilos dahil sa sobrang pagkagulat. Basang-basa ang kanyang damit, pati na rin ang kanyang muka. What the hell? Hindi makapaniwala niyang sagot. Umalakhak ng malakas si Maridet kaya tinapunan niya ito ng nakamamatay na tingin. Ngunit binilatan lamang siya nito na mas lalong ikinainit ng kanyang ulo. Malalaki ang ginawa niyang paghakbang patungo rito. Nanlaki ang mata nito at agad na alarma. Inambahan siya nitong hahampasin sa hawak na planggana, ngunit agad niyang nahawakan ang palapulsuhan nito. Pwersahan niya itong isinandal sa gilid ng sink at kinorner. Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko. Igting ang panga nito. Hindi ito nakapagsalita at awang ang labi lamang at tinitigan siya dahil sa pagkagulat. Malawak siyang napangisi. Bakit hindi ka makapagsalita? Malalim ang boses niyang tanong. Nabalik ito sa ulirat at agad na napupumiglas sa kanyang pagkakahawak. Hoy! Bitawan mo nga ako! Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa pulsuhan nito. Umiiling niyang sabi at mas lalong nilapit ang sarili sa katawan nito, kaya ito naipit at hindi makagalaw. Konting distansya na lamang ang meron sa pagitan ng kanilang mga muka. Natigil ito sa pagpumimiglas at natuod sa kinatatayuan. Malalim niya itong tinitigan na ikinalunok nito at ramdam niya ang malakas na pintig ng puso niya. Bumaba ang kanyang tingin sa bahagyang nakaawang na labi nito. Umalo ng kanyang lalamunan dahil sa ginawang paglunok. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang labi sa labi nito. Hanggang sasakupin niya ito ng tuluyan. Nakita niya ang panlalaki ng mata nito bago niya pinihit ang sariling mga mata at dabhin ang halik na kanyang ginawad. Mabilis niyang pinasok ang kanyang dila sa bibig nito at ginalugad ang loob. Bahagya niyang kinagat ang pang-ibabang labi nito. Dahilan kung bakit bahagyang napaungol si Maridet. Matagal bago nahinto ang kanilang paghahalikan. Pareho silang naghahabol hininga pagkatapos. Isang buwan na ang nakalipas, buhat ng nangyari ang kanilang halikan sa banyo. Ngunit hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Maridet yun. Parang ginamitan ng glue at sobrang dikit na dikit. Namamakhang nakatitig si Maridet sa kanyang sarili sa salamin. Hindi niya sukat akalain na may igaganda pa pala siya. Bukod sa maganda na siya, ay mas gumanda pa siya lalo. Suot niya ang isang satin blackless dress na kulay itim na may malaking hiwa sa hita. Pinaresan niya ito ng 2 inches heel, kaya tumangkad siya lalo. May suot rin siyang hikaw at kwintas. Kasama ito sa binigay na dress. Natigil ang kanyang pagpapantasya sa sarili nang biglang bumukas ang pinto. Are you done? Awang ang bibig siyang napatitig kay Franco dahil sa pagkamangha. Gwapong-gwapo ito sa suot na itim na suit. Agad niyang tinikom ang kanyang bibig at tumango. Kinawing niya ang kanyang kamay sa nakalahad nitong braso at sabay na lumabas ng kwarto. May dadaluhan silang ngayong event sa isang hotel at plano rin ni Franco na ipakilala si Maridet sa mga ka-business partner nito sa negosyo at sa iba pang mga kakilala bilang asawa nito. Kaya hindi maiwasang kabahan ni Maridet. Nang makarating sa exact location,
Agad na dinumog sila ng mga reporters. Mabilis namang hinarang ni Franco ang sarili para protektahan si Meredith sa mga nagtutulakang reporters. Nang makapasok sa mismong event ay agad na nakahinga ng maluwag si Franco. Bahagyang nagusot ang kanyang suot, ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Nilingon niya si Meredith at inekspeksyon ang katawan nito. "Are you okay? Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo?" Sunod-sunod niyang tanong sa nag-aalalang boses. "Wala. Ayos lang ako. Hindi ako nasaktan." Agad siyang nakahinga ng maluwag. "Franco!" Agad na palingon si Franco sa tumawag. "Mr. Lopez." Bati niya sa isang matandang Chinese na nagmamay-ari ng Fueling Corporation. Malawak ang ngiti ng matandang lumapit sa kanila. "How are you? And who is this gorgeous lady beside you?" May himig ng pangaakit sa boses nito nang dumapo ang tingin kay Meredith. Mabilis na nalukot ang mukha ni Meredith nang mapansin ang mga tinging ipinupukol nito sa kanya. Mukha itong manyak na hayok sa laman. Humigpit ang pagkakahawak ni Franco sa bewang ni Meredith nang mapansin ang ginawa ng matanda. "Mr. Lopez, meet my wife, Meredith Galvez." Mabilis na nanlaki ang mata ng matanda, ngunit tumawa rin ito kalaunan na animoy nagbibiro si Franco. "That's a good joke. Napatawa mo ako sa biro mo, Franco." Sabi nito. Mahinang umingos si Meredith at palihim na inirapan nito. "I'm not joking. I got married last month." Simpleng sagot ni Franco habang mariin ang ginawang pagtitig sa tumatawang matanda. "Now, if you're not convinced, excuse us." Dagdag ni Franco at iniwan ang matandang laglag ang panga. Agad dinumog si Franco ng kanyang mga kakilala sa negosyo. Proud din naman niyang pinakilala sa lahat si Meredith bilang kanyang asawa. Kagaya ni Mr. Lopez ay hindi rin naniwala ang iba, ngunit hindi na lang nila pinilit na maniwala ang mga ito. "I never thought na maaga ka magpapakasal, Franco." Saad ni Mrs. Richard. "And the most shocking thing is hindi si Emilia ang pinakasalan mo." Dagdag nito sabay tingin kay Meredith. Nasa mahabang mesa sila ngayon kasama ang mga kasosyo ni Franco sa negosyo. Mahinang napaigik si Franco nang maramdaman ang pinong kurot sa kanyang tagiliran. "What the hell?" Sa lubong ang kilay niyang nilingon si Meredith na ngayon ay pinanlakihan siya ng mata. "What's wrong with you?" Tanong niya dito. "Anong what's wrong with me, ha? Sino si Emilia? Babae mo?" Galit na pabulong nitong sabi. Tumaas ang kilay ni Franco. "Wala ko ibang babae. Ikaw lang ang babae ko." Mabilis na nanulis ang nguso ni Meredith at nag-iwas ng tingin. Parang nagsisiyahan ng mga bulati sa kanyang tiyan nang marinig ang sinabi nito. Nagiinit ang kanyang pisnging tumungo upang itago ang namumula niyang pisngi. "What happened to you and Emilia?" Umigting ang panga ni Franco nang marinig ulit ang tanong ni Mrs. Richard. "We broke up." Simpleng sagot niya. Hindi na nadugtungan ang tanong nito dahil nabisi ito kakausap sa isang matanda. Tumaas ang kilay ni Meredith nang mapansin ang pananahimik ni Franco simula nang marinig ang pangalan ng dating kasintahan. "Emilia! Oh dear, come here!" Mabilis na natigil si Franco sa ginawang pag-iikot sa kanyang alak sa baso nang marinig ang nasisiyahang boses ni Mrs. Richard habang tinatawag ang pamilyar na pangalan. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Meredith. Agad na kumirot ang puso ni Meredith nang makita ang reaksyon nito. "Come sit, Franco. Hindi mo ba babatiin si Emilia?" Walang emosyon na nilingon ni Franco si Mrs. Richard pagkatapos ay kay Emilia. Malawak ang ngiti nito sa labi habang nakatitig sa kanya. Tinanguan niya ito pagkatapos at binagsak ang tingin sa hawak na baso. "And look, she's so pretty, isn't she?" Umigting ang panga ni Franco sa inis. Igting ang panga na binalingan na ulit ni Franco ng tingin si Emilia. "Yes," sigot niya habang nakatitig kay Emilia. Malawak na napangiti ang huli. Agad na nikip ang dibdib ni Meredith. Mabilis siyang tumayo at nagpaalam sa banyo. Sa pagmamadali niya ay hindi niya na narinig ang sunod na sinabi ni Franco. "But I do believe that my wife is much prettier than her. Walang kahit sinong makakapantay sa ganda ng asawa ko." Dagdag ni Franco na ikinabagsak ng ngiti ni Emilia. "Excuse me." Paalam niya tumayo at tinungo ang banyo para sundan si Meredith.
Nang makarating sa banyo ay akma na sana siyang kakatukin ng pinto nang biglang makarinig ng mahinang iyak. Agad siyang nabahala kaya mabilis siyang kumatok. "Marideth, open the door!" Utos niya at sunod-sunod na kumatok. "Marideth!" Naiinip ang boses niyang sabi, agad na bumukas ang pinto. Bumungad sa paningin ni Franco ang namumula nitong mata. Agad niyang sinapo ang pisngi nito. "Why are you crying?" May pag-aalala sa boses ni Franco. "Ha? Ako umiyak? Hindi ah." Tanggi nito, ngunit hindi naniwala si Franco. "Are you jealous?" Seryoso niyang tanong, dahilan kung bakit natuod si Marideth. "Kaya ka ba umiiyak dahil nagsiselos ka?" Ulit pa niya. "Ha? Hindi ah." Umiiling nitong tanggi at nag-iwas ng tingin. "Look, wala ka dapat ikaselos, okay? Wala na ako nararamdaman pa para kay Emilia." Marahan ang boses ni Franco na nagpapaintindi. Nalukot ang mukha ni Marideth. "Kung wala ka nararamdaman pa, bakit mukhang apektado ka pa rin sa kanya? Bakit ang narinig mo ang pangalan niya? Natigilan ka?" Malalim na bumuntong hininga si Franco. "Yes, I'm still affected tuwing naririnig ko ang pangalan niya. Dahil sa kanya, nabuo ang insecurities ko sa sarili. I question myself kung anong kulang sa akin. Kung bakit niya ako nagawang lokohin. But that's it. Wala na ako nararamdaman pa para sa kanya." Masuyong saad ni Franco habang mariing tinitingnan sa mata si Marideth. "Pero dahil sa iyo, unti-unting nawala ang insecurities ko. Because of you, I stopped questioning myself. Sabi ko, baka nasa wrong person lang talaga ako that time. Kaya ako nagawang magduda sa sarili ko." Malalim na humugot ng hininga si Franco bago nagpatuloy. "I know that everything seems so sudden. Mabilis na lumipas ang mga oras at araw. Hanggang sa namalayan ko na lang na 1 buwan na pala ang ating pagsasama. Unti-unti na ako nahulog sa iyo, Marideth. Gusto kita." Mabilis na nangilid ang luha sa mga mata ni Marideth. Parang kay sarap sa tenga na marinig ang mga sinasabi nito. Lumakas ang pintig ng kanyang puso at naglilipara ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. "Marideth, will you be my girlfriend?" Tanong ni Franco sa kinakabahang poses. Mahinang natawa si Marideth. "Hindi ko talaga akalain na mahuhulog sa alindog ko. Well, sino ba naman ang hindi mahuhulog sa gandang to?" Puno ng yabang na sabi ni Marideth na ikinatawa ni Franco. "Kaya sige, tayo na." Parang naging malabo ang mga araw dahil hindi na namalaya ni Marideth na magdadalawang buwan na pala siyang nasa mansyon. Sa 2 buwan niyang pananatili, ay naging maayos naman ang takbo ng relasyon nila. Mas naging sweet at clingy sa kanya si Franco. Palagi siya nitong inaasikaso sa lahat ng bagay. "I have something for you," sabi nito. "Ano?" Na-excite niyang tanong. "Just close your eyes." Napataas ang kanyang kilay. "Bakit kailangan ko pang pumikit?" Taas kilay niyang tanong. "Just close your eyes." Nagtitimpi nitong sabi. Agad siyang nakasimangot na pumikit. Bakit kasi may papikit-pikit pa? Maktol niya. Hindi ito nagsalita. Akma na sana siyang didilat nang maramdaman ng isang malamig na bagay sa kanyang leeg. Mahina siyang napasinghap nang dumampi ang lamig sa kanyang balat. "Now, open your eyes." Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mata. Bumaba ang kanyang tingin sa kanyang leeg. Umawang ang kanyang bibig na makita ang isang heart pendant necklace. "Happy birthday!" Mas lalong umawang ang kanyang bibig. Nagiinit ang kanyang mga matang napatitig dito. Sobrang lakas ang pintig ng kanyang puso. Lumambot ang kanyang muka hanggang sa tuluyan na siyang maiyak. Sa ilang taon niyang namuhay dito sa mundo, ay ngayon lamang siya nakaranas na batiin sa kanyang kaarawan. Mabilis siya nitong hinapit at niyakap ng mahigpit. Tahimik siyang lumuluha sa dibdib nito. "Shh, don't cry. Masakit sa akin na makita kang umiiyak." Pangaalo ni Franco kay Marideth na tahimik na umiiyak sa kanyang dibdib. Tumingala ito. Paano mo nalaman na kaarawan ko ngayon?" Napapaos ang boses niyang tanong dahil sa pag-iyak. Maingat na tumitig si Franco kay Marideth bago ito sumagot. "I have my ways." Simpleng sagot niya. Sinelebrate nila ang kaarawan ni Marideth kasama ang mga kasambahay. Hindi lubos akalain ni Marideth na mararanasan niya ulit ang mag-celebrate ng kanyang birthday.
Simula noong nawala ang kanyang mga magulang ay hindi niya na ipinagdiwang ang kanyang kaarawan dahil alam niyang malulungkot lamang siya. Ngunit iba ngayon, sobrang saya ng puso niya. Sa sobrang saya niya ay hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Nandiyan naman si Franco sa kanyang dabi para siya ay aluin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pagkanta ng mga kasambahay at sinabayan pa ng palakpak. Make a wish. Mahinang bulong ni Franco sa kanyang tainga habang nasa kanyang baywang at nakapalupot ang mga kamay nito. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na humiling. Pagkatapos ay dumukwang siya at hinipa ng kandila. Agad namang nagpalakpakan ang mga kasambahay habang may malawak na ngiti sa kanilang labi. Mabilis nilang tinungo ang mahabang mesa at sinimula ng kainin ang mga handa. Maingay at puno ng tawanan ang kanyang naging kaarawan. Halos hindi na mawala ang ngiti sa kanyang labi buong gabi. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi ay agad nang nagpaalam si Franco at Marideth sa mga kasambahay. Mauuna na sila sa itaas dahil malalim na ang gabi. Ang akala niya'y matutulog na sila, ngunit laking gulat ni Marideth nang dalhin siya nito sa veranda. Anong ginagawa natin dito? Nalilitong tanong ni Marideth. Masyado nang malalim ang gabi at tanging bilog na buwan na lamang ang nagbibigay ilaw sa kanilang kinatatayuan. The moon is beautiful, isn't it? Naguguluhan man ay tumango siya. Oo, bilog na bilog ang buwan. Saad niya at tumitig sa buwan. Rinig niya ang mahinang mura ni Franco at sinabayan pa ng hindi makapaniwalang tawa. Anong nakakatawa? Salubong ang kilay niyang tanong. Alam na alam mo talaga kung paano sumira ng gabi, no? Namamangha at napapailing nitong sabi. Ha? Sinagot lang naman kita. Mahinang napapailing si Franco. Don't you know what's the meaning of that? Kumunot siyang umiling. Hindi, bakit? Ano ba't dapat isasagot ko? Nalilito niyang tanong. Humugot ng malalim na hininga si Franco at ginapang ang kamay ni Marideth at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Pinagkatitigan siya nito sa mata ng seryoso. Ang dapat na isasagot mo ay I love you too. Sabi ni Franco at mahinang pinisila ang likod ng kanyang palad. Ramdam ni Marideth ang panlalamig ng kamay nito. Marideth, alam mo, simula ng araw na makita kita, nagbago ang takbo ng buhay ko. Alam mo ba ang pinagkamalan kitang mangkukulam? Nakinulam mo ko. Natatawa nitong sabi. Mabilis na lumakas ang pintig ng puso ni Marideth habang nakatitig sa mga mata ni Franco na puno ng iba't ibang klaseng emosyon. Marideth, thank you for coming into my life. Hindi ko akalain na mahahanap ko ang taong para sa akin sa pamamagitan ng katauhan mo. Thank you for always making me smile and laugh. Thank you for being my happy pill in those times na malungkot ako. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita. Malakas na napasinghap si Marideth. Mabilis na nagpiesta ang mga paro-paro sa kanyang tiyan. Dahil sa iyo, naniwala agad ako sa salitang pag-ibig. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam kong hindi pa tayo matagal na nagkakilala at hindi pa tayo matagal na nagsasama bilang girlfriend at asawa. Pero alam ko sa sarili kong, mahal na kita. Madamdaming saad ni Franco habang mariing nakatitig sa mata ni Marideth. Mabilis na nanubig ang mata ni Marideth. Hindi niya lubos akalain na may lalaking magmamahal pa sa kanya. Hindi niya lubos akalain na mahahanap niya ang lalaking para sa kanya. Sa mga nagdaang araw ay alam niya sa sarili niyang mahal niya na rin si Franco. Ngunit dahil natatakot siya, ay pilit niyang pinagsasawalang bahala ito. Mabilis siyang tumingkayad at sinakop ang mga labi nito. Pinikit niya ang kanyang mga mata dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang luha. Agad na pinulupot ni Franco ang kanyang bisig sa bewang ni Marideth at tinunguan ito ng halik. Mahal din kita. Malakas at mabibilis ang pintig ng puso ni Franco nang marinig ang tatlong katagang yun. They shared a passionate kiss sa ilalim na bilog na buwan. Simula sa hindi inaasahang pagkikita at pagpapakasal, ay biglang nauwi sa hindi inaasahang pag-iibigan ng dalawa. Hindi kasama sa kanilang kontrata ang salitang pag-ibig. Ngunit sadyang magaling si Cupidong pumana dahil napana nito ang kanilang mga puso. At dyan na po nagtatapos
ang ating kwentong pinamagatang The Unexpectedly Loving Miss Underwear Seller. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!